Alam po ba ninyo noong araw, noong ako po ay talagang batang-bata pa, madalas kong nakikita sa television yung sasabihin nila magkaisa yung peace, katahimikan, maganda naman po siya eh. Oo. Tapos nakita ko yung Pope. I'm not sure kung sinong Pope yun, no? Pero I was so young. Parang pumunta siya sa maraming mga bansa, or should I say nandun sila sa isang place, iba't ibang religion yon. Tapos sabi nung bisita namin, may bisita kami during that time eh, ay maganda yan, kanya magkakaisa lahat ng mga tao, maganda yan, maganda yan. Sa Kapampangan sabi niya, ay buri ko ita na something kanya. Pero not until nakakilala tayo sa Lord, meron palang ibang meaning. Dahil sa Bible, pag sinabi nilang peace and safety, sudden destruction will follow, no? At saka isa pa nakita ko nung sa pag-aaral ko na rin ng salita ng Diyos, imposibleng maka-achieve ang tao ng talagang pandaigdigang kapayapaan. No, kailanman hindi yan ma-achieve. Sabi ko kanina, nung nag-umpisa itong video natin kanina, may isang Pope na gumawa noon. Kung hindi ako nagkakamali, Pope John Paul II, no? Mga tipong ganyan. Iba't ibang relihiyon nandun sa iisang place. At sa Vatican din po yon. And then, naulit nga po ito ngayon. Siyempre ngayon, iba na po ngayon yung, yung pananaw natin dito kasi last days na nga po talaga, tsaka marami pong maaring ihatid itong pagkakaisa na ito, kung ito nga po ay talagang parang kinagat na po ng ibang mga tao na sasabihin nila, may kapayapaan na. Kasi yung sabi ko nga pong verse kanina, when they say peace and safety, sudden destruction will follow. At ang nakita ko po dito, ito pong one world religion na ito ay very necessary. Makinig po mabuti sa paglitaw ng Antichrist. I'm not saying na Antichrist si ganon, Antichrist si ganito, ayan na naman tayo. Wala akong binabanggit. Ang sinasabi ko lang po yung world system o yung sistema, no? Na talagang gagamitin po talaga kasi tignan nyo, under one ruler, ako sana, there is one rule. Di ba? Merong ipapatupad na religion na iisa lang, so wala nang pagkakaaway-away, no? Pero may purpose po kasi yan. One world religion should be established for the coming Antichrist, no? Yan po talaga yan at nakahula po yan sa banal na kasulatan. Hindi po ito mapapasubalian. Nakahula na po ito. At yung nangyayari po ngayon, yan, bantayan po natin yan. Ito, nakalimutan ko sabihin, ang bantayan natin ngayon, yung nangyayari ngayon, yung tungkol sa one world religion. Kasi ayan na po eh. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang 2026, talagang nagpakita sa atin ng maraming escalating factors ng mga pwedeng katuparan na nga po ng Book of Revelation. Hindi po ito pag-exagera, hindi ito exaggeration, kundi pare-pareho natin nakita, tayo mga nag-aaral po ng eschatology, ng Bible, alam natin, no? Hindi ito tipong parang we made this thing up para magkaroon ng usapan. Abay, hindi po. Kung ganun din lang po, napakababaw naman po nitong video ito para ipahatid ko pa sa inyo. Di sana wag na ako magbibigay ng message. Kasi, alam ninyo, pag yung one world religion na yan, nakita ninyo yung peace, no? Tapos makikita po ninyo, meron din pong darating dyan na yung mga war, parang hihinto. Pero pansamantala lang po yun, no? Kasi dyan na po talaga, yan na, hinahanda na yung stage para sa Antichrist, no? Kaya hindi ako, pero wag kayong magbabanggit, Antichrist si ganun, Antichrist si ganun. Yun, ititrain ko po kayo dyan. Huwag kayong maging masyadong dogmatic. Sino ang Antikristo? Sino ang false prophet? Ako wala po kung sasabihin kasi hindi po natin malalaman yan. Bilang mananampalataya, dadagitin na po tayo sa rapture, no? Kaya ito lang po gusto ko sabihin sa inyo ngayon. Kahit ano man ang dumating sa way ng isang Kristiyano,
siya po ay confident. Yung nakalagay po sa Book of Romans, sabi niya, hindi tayo binigyan ng espiritu para matakot muli, no? Bagkus meron tayong espiritu na tumawag sa Ama natin na Abba Father. Ibig sabihin, mga sons po tayo. We are the children of God, no? At pag children of God, ito ang priority niya para dagitin sa darating na rapture. Rapture of the church is just around the corner. At ito na po ang next big thing na ikagugulat ng buong mundo, no? Ito na po. Pag nangyari po ang rapture, higit pa ang pagkagulat ng mga tao kaysa nung nagdaang pandemya. Noong nagdaang pandemya, nagkaroon lang ng kumakalat na disease, no? Pero ako naniniwala ako, gawa pa rin ng tao yan. Hindi na ako magbabanggit. Gawa ng tao yung pandemic na yan. At saka ayun po, yes, mas magugulat sila kasi ito po, itong next big thing na ito, hindi po gawa ng tao, gawa po ng Diyos. Na rapture ang mga mananampalataya. Kaya ang Antikristo, siya ang gagawa ng paraan o maggagawa ng kasinungalingan. Sasabihin niya, yung mga praise the Lord, hallelujah, na mga born again na yan, kinuha ng mga aliens. Okay? At syempre, ang mundo, since desperado ang mundo, kahit sino ang lumitaw dyan, paniniwalaan nila. Lalo na ito, sapagkat itong Antikristo, isang karismatikong tao na talagang noong pa man nakahula na siya sa Bible, nalilitaw. At pag dumating na po yung takdang panahon na tanggalin ng restrainer, ang mga born again believers po yan. Pag tinanggal na po tayo dito, na-rapture na tayo, lilitaw na po ang Antikristo. Okay? Kaya hindi po natin siya mamimit. Okay? For the meantime, pwede tayong magbantay dito sa nangyayari po sa Strait of Hormuz, dito po sa Middle East, lalo na po yan. Pero para po sa akin ngayon, bantayan natin itong one world religion, no? Talagang, yan po talaga magbibigay ng way sa Antichrist na talagang papaimbulog siya, no? At that's it. At ito pong sasabihin ko, pag na-plancha na po lahat yan, planchado ng lahat yan, at yung pinakahuling hentil o pinakahuling tao na hentil na maboborn again, ay na-born again na, magra-rapture na po. Ganun po nakasulat sa Bible, no? And yeah, we're waiting for that. That is the next big thing. The church is waiting to be with the Lord forever and ever. Alam niyo, dito po sa mundong ito talagang yung mga comments nga po rito, pagod na ako sa mundong ito. Yes, pagod po tayo. Pare-pareho po tayong pagod. Pero I can do all things through Christ who strengthens me. Every day, let's enjoy the fellowship of Jesus sa atin. Lagi naman natin siyang kasama. Talk to Him as you would to a friend. Dahil siya ang best friend natin. Kala mo, mahal na mahal ka na ng kaibigan mo. Di ba? Pero mas mahal ka ni Jesus. Mas concerned si Jesus. Even sa mga magulang natin. Yes, mahal natin ang mga magulang natin. Mahal tayo ng mga magulang natin. Pero darating ang panahon, iiwan din tayo ng mga yan. Dahil tatanda, mamamatay. Pero sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Mas higit ang pagmamahal ni Jesus sa atin kaysa sa pagmamahal sa atin ng mga magulang natin. Dahil si Jesus ang nag-create sa atin at sa mga magulang na rin natin. No? Create din sila ni Jesus. Kaya pagdating po sa langit, brothers and sisters po tayo kay Jesus. No? Pero I believe magulang pa rin naman natin sila. Okay? Ganun po yan. So, yes, kaya mas maganda, share the good news right now, no? Huwag matatakot. Pero sabi ko po, ulitin ko, bantayan niyo yung one world religion na yan, no? Kung ano yung nangyayari ngayon dyan, baka that's it. Ayan po ang pinaka-pavement ni Antichrist para lumabas na sa eksena. At alam nyo ba kung ano ibig sabihin nun? Bago siya lumabas sa eksena, ira-rapture muna tayo. Dadagitin na po tayo. So that we were going to be with Jesus forever and ever. Yun na po yun. We're going to be with Him forever and ever. That's it. And that's exciting. For the very first time, we will see Jesus face to face. And He will embrace us. Bawat isa sa atin yayakapin niya. At sabihin niya, welcome. Napakasarap po, no? Perfect na po lahat. Okay? Thank you po. God bless atin. Thank you. Thank you.